Pinaghahandaan ng iba't ibang grupo at maging ng mga otoridad ang malawakang protestang ikinakasa bilang pagkondena sa katiwalian sa gobyerno. Ang isang grupo naman ng mga negosyante na babahala sa posible epekto ng isyu ng katiwalian sa pagpapautang ng mga dayuhang institusyon sa Pilipinas. Saksi si Sandra Aguinaldo. Mismong sa harap ng tanggapan ng Bulacan 1st District Engineering Office ang protesta ng mga estudyante mula sa isang universidad. Sa DPWH Bulacan 1st District Engineering pareho nagsilbi sina Engineer Henry Alcantara at Engineer Bryce Hernandez na parehong ginisa sa mga pagdinig dahil sa pagkakasangkot umano sa anomalya sa flood control projects. Mahiya naman po kayo. Kadiring kurakot! Sa EDSA naman, iba't ibang grupo rin ang nagtipon para kondenahin ang korupsyon. Layo nilang hilingin ang agarang pagbuo ng Independent Commission para imbestigahan ang flood control projects at paglabas ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALE ng mga sangkot sa issue. Hindi mo pwedeng ang pinaka-guilty, sila ang nag-iimbestiga. Dapat independent commission. Tama na ang pagnanakaw, tama na ang drama, totoong accountability naman, sana may kasuhan, sana may makulong. Ayon sa NCRPO, may mga ikinakasang protesta sa EDSA Shrine at sa People Power Monument bilang bahagi ng mga pagkilos bukas at sa Sabado. Sa ngayon po, meron po tayong kabuang 2,250 na pulis na nakahanda para sa seguridad. Kabilang po dito ang Menjola, Batasan, Senado at EDSA Shrine. Hindi naman daw inaasahan ng DILG na mangyayari sa Pilipinas ang karahasan sa mga protesta sa Nepal at Indonesia. Pero handa raw ang DILG at PNP sa anumang mangyayari. People want accountability but not instability. So we will prevent the instability na mangyari. Nasa maximum tolerance kami. We understand that people have grievances and it is nothing to take advantage of. Ngayong inaantabayanan kung sino-sino ang magiging bahagi ng Independent Commission na mag-iimbestiga sa flood control at iba pang infrastructure projects, gumugulong din ang investigasyon ng ibang ahensya. Ang Commission on Audit, ibibigay sa Independent Commission ang special audit report nito sa mga proyekto ng ilang kontraktor na nauna na nilang isinumite sa Ombudsman. Ang BIR may tax fraud audit sa mga pinangalanan ni Pangulong Bongbong Marcos na top 15 contractors na naka-corner ng flood control projects. Iniimbestigahan din daw ng BIR ang posibleng tax liabilities o di nabayarang buwis ng mga kawani ng DPWH at iba pang kawani na binanggit sa mga pagdinig ng Kamara at Senado. Ang issue ng katiwalian sa bansa, tinututukan din ng mga dayuhang investor na pwede raw magdalawang isip ngayon ayon sa isang ekonomista. Sa ganitong lakas ng ingay na nangyayari sa ating politika ngayon, marami ang magdadalawang isip at mag-hold back. Mag-i-invest ka ba sa ganitong klaseng klima, ganitong klaseng environment? Tingin ng Philippine Chamber of Commerce and Industry, kung hindi mareresolba ang isyu ng katiwalian sa mga proyekto ng gobyerno, pwede ring maghinay-hinay ang mga dayuhang institusyon na nagpapautang sa Pilipinas. They're careful also na kung ganitong lumalabas yung pera nila, hindi naman na properly used for the project. Ang pinaka talagang dismaya kami, the staggering amount. You can imagine how much can be done with those billions of pesos. You could actually build a new city. Una na rito, ipinatigil ni South Korean President Lee Jae-myung ang pagpapautang sa Pilipinas ng 28 billion pesos para sa pagpapatayo ng tulay dahil sa issue ng katiwalian. Pero ayon sa Finance Department, bagamat ang inisyal na pagmumulan dapat ng pondo ay South Korea, noong 2024 pa naghanap ng ibang mapagkukunan matapos di magkasundo sa ilang specification. Sa France na raw nakikipagnegosasyon ng gobyerno kaugnay sa proyekto. Sabi ng mga eksperto, apektado rin ng issue ang buhay ng mga Pilipino, partikular ang mahihirap na nadedehado sa paglustay ng pondo ng bayan. Sa lawak at tindi ng katiwalian na ito, at hindi naman naniniwala ang mga mamamayan na yung mga kontratista lamang ang isip at nakapagpatupad
ng mga ganitong proyekto na punong-puno ng katiwalian. Makabubuti nila kung maipapakita ng gobyerno na may mapaparusahan. The PDAP scam, no? At the end of the day, alam din natin na ilan politicians na pinagkulong sa detention. So I take it with this gravity of this flood protection scam. Marami. Hindi lang yung nasa political position, pero dito sa mga government agencies na DPWH. Some of the former or maybe incumbent people working for DPWH, they went to casino na they lost almost 1 billion nga eh. We'll have to do the money trail. Para sa GMA Integrated News, ako si Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.